Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Welcome back sa ating FKM Cruiser 500 series mga brother. At ngayong episode, obvious naman, nasa traffic tayo at aalamin na natin ang performance ng motorsiklong ito pagdating sa ganitong senaryo. Alam natin mga brothers na hindi naman talaga ideal gamitin itong mga cruiser bike na ito, lalong-lalo na itong mga 400cc pataas pagdating sa ganitong sitwasyon na traffic, no? Pero syempre, as a rider, hindi natin maiiwasan yan, no? Na mabad trip, ma-stuck, magutom, matae sa isang traffic na sitwasyon katulad nito. Tulad niyan, oh, tutuloy ba ako niyan? Kung kasya ba ako? Uy, pinagbigyan ako ni sir. Salamat. Thank you. Ayan. So almost 2 months ko na nga itong ginagamit, ang ating Cruiser 500. At madalas din ang senaryo ko sa ganitong sitwasyon dito sa Olongapo, no? So kahit dito parang province na, although city itong Olongapo, traffic na rin dito. Kahapon nga mas malala pa eh. At ngayon kasi is Christmas rush, alam naman natin, December 23, kaya traffic na siya. Alright, balik tayo sa review natin, no? Siguro ako kasi nasanay na rin na gumamit ng ganitong klaseng motor na almost 200 kg ang kanyang bigat. Sa akin parang wala na lang. Kung mag-isa ako, siguro talagang mararamdaman ko yung pagod dito sa traffic na sitwasyon kung meron akong angkas. Pero kung ako lang ang mag-isa, dahil may bigat lang naman ako na 50 kg, skinny lang po ako na rider, payat lang po ako, hindi naman kayo ganun na mahihirapan talaga mga brad. At sa singit-singit, hindi siya katulad mga brothers ng mga scooter, mga underbone na maninipis na madaling makaano. Talagang hihinto mo ka talaga o talagang babaybayin mo talaga kada singit mo kasi mahirap baka makasabit ka, lalo na itong Cruiser 500 naka bar N o N bar ito na side mirror. Actually may shortcut dito, talaga nagpa-traffic lang ako para mapakita ko sa inyo yung kanyang performance, di ba? Pwede na siguro tayong pumasok. May traffic enforcer ba? Wala naman nagta-traffic. Wala, pwede nang pumasok. Siguro tayo naman, nagpabigay na tayo no? At when it comes naman sa kanyang clutch, ito malambot. So hindi ako masyadong napapagod dito. Uy, QJ ganda pagka minamaneho ko siya, no? So malambot yung kanyang clutch kumpara dun sa Victorino natin, matigas yung clutch nun, mas doble yung tigas nun. Ito malambot, so okay lang na nagka-clutch tayo rito, no? Ayan, ito yung pinaka-rotonda ng Olongapo, no? Alright, when it comes naman sa kanyang init, ayaw ni Cruiser ng ganito, talagang mainit siya. Huwag nyo pong mamaninuhin ito na naka-short kayo, no? Yung tipong kung gusto nyo lang na dyan lang, katwiran natin lagi dyan lang, di ba? Mainit po siya at saka parang mararamdaman nyo sa hita na para kayong sinasunblasting. Uy, blocking pedestrian lane tayo, sorry po. Ayan, natas tayo konti. Ayan, okay na. Grabe ngayon, ang daming tao, lahat gustong bumili, lahat gusto lumabas, no? Magbibili ng handa, mga regalo at mga kung ano-ano pa. So kakanan tayo, papasok tayo ng loob ng SBMA. At syempre sa vlog na ito, parang nilibot ko na rin kayo dito sa Olongapo City. Go na daw. Alright, kanan tayo rito. Okay, so balik tayo sa kanyang engine temperature. Pagka bumuga yung pan nito, doon nyo talaga mararamdaman yung init nya. Bubuga papunta sa inyo. Yun, no, mostly 400cc pataas, gano'n naman talaga yung feeling no, yung init naman medyo okay. Pero pag tanghaling tapat yun, talaga nyo, init niya. Pero pag ganitong panahon, malamig na yung araw, goods naman siya, no? Hindi naman siya nakakapagod maninuhin mga brad. Sana yan lang, pag mag-isa ka pero kung may angkas ka dito, halimbawa kasama mo si misis, yun, doon ka talaga sigurado mapapagod. At depende rin doon sa traffic na sasagapin mo. Kung talagang mga 1 hour to 2 hours ka mata-traffic sa bago ka makauwi, mararamdaman mo talaga yung pagod sa kanya pagka meron ka ng angkas. Pero mag-isa, hindi masyado, sakto lang.
At palagay ko naman kasi may kahit gano'n naman na may disadvantage ang cruiser para sa isang ganitong senaryo, traffic, meron din naman siya mga advantage. Ano ba yun? Mababa yung kanyang seats, no? So sa mga katulad natin ganito, pahinto-hinto, okay lang kasi abot na abot natin eh. O, di ba? Hindi tayo mahihirapan mag-abot-abot. O. Kasi kung mataas, adventure, nako, mas mahirap yun. Mas pipiliin ko na matraffic na naka-cruiser kaysa mas matraffic na naka-adventure bike kasi mataas yung kanyang seat height. Pwede ako matumba doon. So, magsiswitch ka pa ron. Di ba? Pero eto, di na. Kapag mo lang parehas yung paa mo, that's it. Kayang-kaya mo na siyang i-manage. O. Yun lang. Pagka ito na gamit mo, hindi ka masyadong makakasingit na parang yung katulad ng mga iba na ang gagaling magsisingit, no, yan katulad ng scooter. Pwede ka sumingit, dahan-dahan, maingat para hindi ka makasabit. Ngunit ganun pa man, pwede mo naman tong gamitin as a daily ride. Sabi ko nga sa last episode natin, ang tipid niya 30 km per liter. For my reference yun, brother, sa akin yun, for my reference na 50 kg at tumatakbo lang po ako ng may cruising speed ako ng around 40 to 70 kilometers per hour. Hindi ko po siya winawalwal, kaya po nakuha ko yung reading na 30 km per liter. 30.1 na, may point pa yan pero sarado na lang nating 30 km per liter. And tansya ko rito, kaya nit mag 25 ito siguro kung mabigat na kayo, may angkas kayo, riding hobby nyo, ayan, magagano nya, o siguro pwede pang bumaba sa 25 o lumakas. Ngunit ganun pa man, for 500cc mas natitipiran ako sa kanya kumpara sa Falcon X400. Sa Falcon kasi kahit anong swabe kung patakbuhin sa Falcon ng FKM, talaga nakakakuha lang ako doon ng 23 km per liter. May kalakasan talaga siya. Pero itong cruiser, hindi ko alam bakit ganon. B-engine siya, twin cam ang kanyang cam profile, pero ang tipid niya. No? Mas mataas pa yung cylinder. Kaya nakakatuwa. Ang sarap magka-own nitong klaseng motorsiklo. Dahil big bike ka, pero at the same time, matipid siya. Oo. I guess mga brother, yung traffic naman dito sa Olongapo, marirate ko na light lang, no? Hindi siya kagaya sa mga ibang mga city talaga na grabe. No, katulad kala Kuya Boyet na Rizal at syempre sa mga lugar-lugar nyo kung saan kayo dyan sa Manila, I guess mas matindi yung traffic dito. Palagay ko, marirate ko ito na moderate or light lang na traffic kasi nakakasingit-singit pa rin tayo as a big bike no? Pero meron talaga mga traffic talaga kahit motor, di na nakakatakbo, di ba? Hindi siya mabigat mga brother kahit ganito kasi ang baba lang ng seat height niya. So for the height na 5'4 lang ako at nagbuboots pa ako para tumangkad ako, dumaya yung height ko, ang dali niya i-manage, no? For the curved weight na 192 kg as I remember, o sabihin na nating saradong 200 dahil pinupull tank na natin to, naka-full tank tayo ngayon, what I mean, good siya, no? Tumatakbo lang tayo ng around 20 to 30 kilometers per hour. Hindi siya ganun kabigat. Meron pa rin kasi mga motor, pag pinatakbo mo ng ganun, ramdam mo pa rin yung bigat, kailangan mas mataas pa. Pero itong si Cruiser, ang bait niya, hindi niya tayo pinahihirapan. Tayo pwede sumingit solid white lane, di ba? Bawal sumingit pag ganyan. Ayan na lang natin, kasi crossing to may paliko dito, kaya yeah, singit tayo, basta huwag tayo magpas doon sa linya. Ano na nangyari? Nako, pangit, nagkabuhol-buhol na. Yun lang, hinarang yung van. Okay, tuloy-tuloy lang tayo sa ating review dito sa FKM Cruiser 500 in traffic situation. So far, so good siya sa traffic. Kung nagda-doubt kayo na gamitin siya sa traffic, wag po kayong mag-doubt dahil okay po siya. May advantages, may disadvantages tayong makikita. At saka syempre, wala naman perfectong motor. Lahat naman yan may ups and down, pros and cons, no? At depende na lang po talaga yan kung hilig nyo talaga yung motorsiklo. Ayaw magbigay ni Kuya. Nasama pa si Bossing sa ating vlog. Nagpapa-shoutout daw siya. So go tayo. Ayan, di ba tama lang yung traffic dito sa syudad ng Olongapo? Sa iba mas malala pa pero dito
medyo tolerable pa naman kung ating masasabi. O dito, di ba maluwag na, papasok tayo na loob na SBMA, pero dun banda traffic pa naman. Once again mga brothers, palagay ko nasabi ko na naman sa inyo ang kanyang performance when it comes in traffic. Pagdating sa init, kaya naman. Sa mga singit-singit, magbagal lang tayo, wag lang tayo basta-basta singit, baka makasabit tayo dahil naka-bar and side mirror. Magaang siya pagka binigyan mo siya ng speed na around 20 to 30, pero below 20, yan, medyo magbabalance ka na. Pero okay lang dahil mababa lang naman ang kanyang seat height na around 700 lang, kaya naman abot na abot mo yung motor na to, kaya okay lang kahit hindi ka mapapagod dahil masisenter mo yung motor hindi siya kagaya ng mga matataas na bike na igigilid mo yung sarili mo at ma-feel mo yung bigat. Ito hindi kaya goods na goods. And once again mga brothers, kung kayo po interested na mag-apply online financing sa motor na ito, mag-PM lang po kayo sa ating Facebook page, and also sa dyan pwede kayong mag-call and text sa ating cellphone number. At syempre sa mga iba pang motorsiklo ng FKM at sa iba pang mga brand ng motorsiklo, pwede ko rin po kayong tulungan maglabas via Cebuana Cycle Financing. Basta po mangungutang kayo ng motor, ako ang inyong lingkod, ako po si Sort Moto, at subukan nyo po ang ating serbisyo, legit at maaasahan. Alright.